Sa ngayong araw na ito, tila mas lalong umiinit ang alyansa ng Israel at US dahil sinabi ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na nakipag-usap siya kay US President-elect Donald Trump ng 3 beses sa nagdaang mga araw. Ayon sa kanya, nag-usap kami ni US President-elect Donald Trump ng 3 beses sa mga nakalipas na araw at magandang usapan ito at napakahalaga. Layunin ng mga pag-uusap na palakasin pa ang matibay na alyansa sa pagitan ng Israel at US. Nagkakasundo kami sa lahat ng aspeto ng banta ng Iran at ang panganib na dulot nito. Yan mismo ang sinabi ni Netanyahu sa isang video message na inilabas ng kanyang opisina. Dagdag pa dito, nakikita namin ang malalaking oportunidad para sa Israel sa larangan ng pagpapalawak ng kapayapaan sa rehiyon at sa iba pang larangan. Sa kanyang unang termino, kinilala ni Trump ang soberanya ng Israel sa Golan Heights, inilipat ang embahada ng US mula Tel Aviv patungong Jerusalem at tinulungan ang pagbuo ng Abraham Accords na nagbigay daan para sa normalisasyon ng relasyon ng Estado ng Israel sa ilang Arab countries. Subalit ang pananahimik ng world community tungkol sa nagpapatuloy na military conflict sa Gaza Strip ay hindi katanggap-tanggap at ang agresibong aksyon ng Israel sa mga teritoryong Palestino ay dapat nang matigil. Ito mismo ang pahayag ng Foreign Minister ng Egypt na si Badr Abdel Ati sa isang pulong ng mga foreign minister sa Riyadh bago ang pambihirang Arab-Islamic Summit na gaganapin ngayong November 11. Matindi ang pagkondena ng Egypt sa agresyon ng Israel sa Gaza Strip na tumatagal na ng higit 1 taon at nagaganap sa kabila ng hindi katanggap-tanggap na pananahimik ng world community. Kasabay nito ang mga armadong sagupaan sa West Bank ng Ilog Jordan. Ang mga agresibong aksyon na ito ay kailangang ihinto kaagad, diin ni Abdel Ati, ayon sa isang press release ng Egyptian Foreign Ministry. Sinabi rin ng Egyptian Foreign Ministry na, sa kanyang pananaw, ang tanging paraan upang makamit ang kapayapaan at seguridad sa gitnang silangan ay ang paglikha ng Estado ng Palestine ayon sa mga hangganan noong 1967. Ngayon, iaanunsyo ng US administration sa susunod na linggo kung natugunan ng mga autoridad ng Israel ang mga kahilingan ng US para sa makabuluhang pagtaas ng dami ng makataong tulong na dumadaloy sa Gaza Strip. Ito mismo ang inihayag ni US National Security Advisor Jake Sullivan sa CBS Television. Ayon sa kanya, ang nakikita ninyo mula kay Defense Secretary Lloyd Austin at Secretary of State Antony Blinken ay isang liham sa kanilang mga counterpart sa Israel na nagsasabing, narito ang mga hakbang na inaasahan naming gagawin ninyo at susuriin namin ang inyong progreso sa pagpapatupad ng mga hakbang na ito. Susuriin namin sa susunod na linggo ang progreso nila. Pagkatapos ay gagawa sina Secretary Austin, Secretary Blinken, at Pangulong Joe Biden ng kanilang mga desisyon tungkol sa kung ano ang gagawin namin bilang tugon. Nauna nang iniulat ng Associated Press at Financial Times ang record na mababang dami ng makataong tulong na pumapasok sa Gaza Strip sa kabila ng panawagan ng US sa Israel na huwag harangin ang pagdadala nito sa nasabing teritoryo. Nagpadala sina Blinken at Austin ng liham sa kanilang mga counterparts sa Israel noong nakaraang buwan na hinihiling na gumawa ng konkretong mga hakbang sa loob ng 30 araw upang mapabuti ang humanitarian situation sa Palestine Enclave. Inilathala rin ng media ang teksto ng liham na nagbababala na ang hindi pagsunod sa mga kahilingan ng US ay maaaring magdulot ng mga epekto sa usapin ng pagbibigay ng tulong militar sa Israel. Ngayon, sa ibang balita naman si Ali Musa Dakdouk naman, commander ng pro-Iranian Shiite militia na Hezbollah, ay nakitil sa isang airstrike ng Israel sa timog silangang bahagi ng kabisera ng Syria, ang Sayyida Zainab. Ito mismo ang ulat ng Lebanese news portal na naharnet ayon sa ulat, si Dakdouk ang responsable sa pagsasagawa ng mga military operation laban sa Israel sa Syria. Siya ang namamahala sa pagkilos ng mga armadong Shiite na bahagi ng kilusang Islamic Resistance of Iraq. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinagawa ang mga pag-atake sa sinasakop na Golan Heights. Nauna nang iniulat ng isang source mula sa Ministry of Defense ng Arab Republic sa Sana Agency na inatake ng Israel ang timog silangang bahagi ng Damascus gamit ang mga rocket mula sa sinasakop na Golan Heights. Ayon sa ulat na ito, 7 sibilyan ang nakitil, kabilang ang mga babae at bata, at 20 ang napinsalaan. Kalaunan, iniulat ng Sham FM radio station, batay sa mga medical sources sa Damascus, na umakyat ang bilang ng mga nakitil sa Sham. Ayon sa Al-Hadath TV channel, ang mga mandirigma mula sa grupong Shiite na Hezbollah, na nakikipaglaban sa panig ng hukbong Syrian, ang nakitil sa airstrike at sila ay naninirahan sa bahay na tinamaan. Ipinahayag naman ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa lingguhang pagpupulong ng gabinete ng Israel na inaprubahan niya ang pagpapatumba sa pinuno ng Lebanese Hezbollah na si Hassan Nasrallah at nagbigay rin ng pahintulot para sa isang operasyon upang sirain ang mga kagamitang pangkomunikasyon ng mga mandirigma ng Shiite na organisasyon sa Lebanon.
Ito mismo ang ulat ng Enet Portal. Ayon kay Netanyahu, may mga miyembro ng gabinete na tumutol sa operasyon na may kinalaman sa mga pager, gayon din sa pagpapatumba kay Nasrallah. Ayon sa kanya, nang gusto kong alisin si Nasrallah at iba pa, may mga tumutol sa gabinete. Hindi ako sumang-ayon at itinuloy ko ito ayon sa Enet na sinasabing binanggit ni Netanyahu sa isang pulong ng gabinete. Sa tugon sa isang kaugnay na tanong mula sa isang reporter, tumanggi ang opisina ng punong ministro na kumpirmahin ang sinabi ni Netanyahu tungkol sa nasabing pahayag. Ngayon, nanawagan na din ng Hamas sa mga bansang Arabo at Islamic na ang mga pinuno ay magtitipon sa Riyadh ngayong araw, na putulin na ang kanilang ugnayan sa Israel at bumuo ng isang alyansa na makatutulong upang matigil ang mga aksyong militar sa Gaza Strip at Lebanon. Ayon sa kanila, nananawagan kami sa mga pinuno ng mga bansang magpapartisipasyon sa nalalapit na summit sa Riyadh na magtatag ng isang International Arab-Islamic Alliance na maaaring pilitin ng Israel at mga kaalyado nito na ihinto ang digmaan sa Gaza at Lebanon. Nais din namin na lahat ng kasalukuyang kasunduan tungkol sa normalisasyon ng ugnayan sa Israel ay ipawalang bisa at ang ganap na paghiwalay sa Israel ay makamit sa lahat ng antas. Ayon sa Hamas, dapat makamit ng nabubuong alyansa ang pagbabago sa sitwasyon ng pagkubkob sa Gaza, pag-alis ng mga tropang Israeli sa mga sinasakop na teritoryo, ang pagtatatag ng Estado ng Palestine, at ang pagbabalik ng mga Palestinian refugees sa kanilang mga tirahan. Binanggit din ng kilusan ang pangangailangan na magbigay ng tulong sa mga residente ng Gaza Strip sa lalong madaling panahon at bigyan sila ng tirahan, lalo na sa pagdating ng taglamig. Bukod naman sa nakitil na commander ng Hezbollah, inulat ng press service ng Israel Defense Forces na nakitil na ng Israeli Air Force si Mohammed Abu Sahil, ang pinuno ng operational headquarters ng Palestinian radical group na Islamic Jihad, sa isang strike sa hilagang Gaza Strip. Ayon sa kanilang impormasyon, nakitil si Abu Sahil sa loob ng Command and Control Center na itinayo sa isang complex ng mga gusali na dating nagsilbing Fahid al-Sabah School sa hilagang Gaza Strip. Inilarawan ng IDF si Abu Sahil bilang isang makapangyarihang tauhan sa hanay ng teroristang organisasyong Islamic Jihad, at sinabing siya ay nakilahok sa pagpaplano, pagpapatupad at pakikipag-coordinate sa Hamas sa mga atake at teroristang gawain laban sa mga sibilyang Israeli at tropang IDF na nagpapatrolya sa Gaza Strip. Tiniyak ng press service na ang mga hakbang ay isinagawa bago ang airstrike upang mabawasan ang panganib sa mga sibilyan. Kabilang na ang paggamit ng mga precision-guided munitions, aerial surveillance at pagkuha ng karagdagang intelligence.